So mga bagay na kailangan mong gawin upang muling manumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. O mga kamamay, kung ngayon naiisip mo yung relasyon ninyo medyo magulo, parang nabawasan na yung pagmamahal, hindi na kagaya dati. Yung treatment sa inyo ng isang lalaki, napakalayo na. Kung dati, kaya niyang ialay, pati mga bituin. Kung dati, napaka-sweets. Kung dati, konting mali, okay lang sa kanya. Pero ngayon, bakit parang nawawala na yung pag-ibig, yung pagmamahal? Konting mali lang na nagawa mo, hindi mo naman sinasadya. Ang bilis niyang magalit. Okay, ilang linggo agad siya bago ulit magparamdam sa iyo. Talagang napaka-big deal. Okay, ng mga maliliit na bagay. Pero dati naman, hindi. Actually, parang nawawala na siya. Parang hindi mo na maramdaman yung dating siya. Pero sa video ito mga kamamay, pag-usapan natin kung paano ba muling manunumbalik ang dating pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Mula sa isang magulong sitwasyon, magulong relasyon, papunta ulit sa healthy at masayang relasyon. Kaya mga kamamay, kahit medyo masama-sama ang ating pakiramdam ngayon, subukan nating bigyan pa rin kayo ng mga love advice para kahit papano yung mga pusong napapagod, mga pusong nahihirapan pagdating sa inyong buhay pag-ibig, kahit paano kumalma. Kahit paano, okay, mapalitan ng ngiti. Anyway, if ever nahanda na po kayo sa ating mga tips na to, huwag sana munang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, mag-comment na rin po kayo. Lagi ko sinasabi sa inyo, at the end of this video, pipili ulit tayo ng isang comment regarding sa inyong mga sitwasyon, pinagdadaanan, at subukan nating bigyan ng kahit papyaw na love advice para sa inyo. Kaya mga kamamay, ano pang iniintay ninyo? Ito na yung pagkakataon ninyo para mag-shine. So ilagay mo lang yun sa comment section, pag-usapan natin ang sitwasyon mo. Anyway, kung nagawa mo na yan, maraming salamat at tapusin mo naman yung video natin ngayon. So ano nga ba? Yung mga bagay na maaari mong gawin upang muling manumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. So number 1, iwasan mong malosyang at syempre, mag-self-improve ka. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, lalo na kung kayo nasa relasyon na, may asawa na kayo, matagal na kayong mag-asawa, matagal na kayong magkarelasyon, magjowa, mag-girlfriend and boyfriend, kailangan niyo po ito. Kasi po, sa pagtagal ninyo sa isang relasyon, diyan po araw-araw na nakikita ng isang lalaki kung paano mo dinadala ang sarili mo. Ang ganda mo, ang ugali mo, lahat ng yan dapat mga kamamay, binabantayan nyo rin o ini-improve nyo rin. Hindi po pwedeng sa umpisa lang ng inyong relasyon ka maganda. O sabihin na natin sa umpisa lang ng inyong relasyon kayo nag-aayos, nag-aalaga. Tapos, paglipas ng ilang taon, nalolosyang ka na. Yung katawan mo, kung dati, okay, bote ng Coke, ngayon, bote na ng mantika. Bakit ganon? Napabayaan nyo na. Kaya please mga girls, kung gusto po ninyo na manatili ang anghang, okay, manumbalik yung pag-ibig ng isang lalaki sa inyo, huwag kayong malosyang o huwag kayong magpalosyang o huwag nyong hayaang malosyang kayo. Alam niyo naman yung mga dapat nyong gawin eh. Kung napapansin nyo na tumataba ka na, at syempre sasabihin din yan ng mga partner ninyo, o babe, parang lumalaki ka na, hinay-hinay sa paglamon. Pero ikaw, hindi ka nagkokontrol. Kain-kain ka pa rin ng kung ano-anong pagkain. Okay lang kumain ng madami as long as healthy. Pero kung kakain ka na ng madami tapos hindi pa healthy, burgers, pasta, dahil mo kumain ng kanin, soft drinks, talagang lalaki ka talaga. Pero kung tamang mga pagkain ang pinipili mo, kahit marami kang kainin yan, hindi siya ganon mag-feedback sa katawan mo. Kaya please mga kamamay, kung gusto po ninyo na manumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki, okay, ibalik nyo po yung alindog ninyo, yung ganda ninyo. Simpleng ano lang naman yan simpleng renovation lang yan. Hindi nyo kailangan magpa-lipo, hindi nyo kailangan magparitoke. So simpleng adjustment lang yan. Sa inyong sarili, konting disiplina, konting ayos, yun lang. Hindi nyo kailangan gumastos ng napakalaki. Hindi nyo kailangan gumastos ng para sa ganito, para pampatangos ng ilong,
o para pagpapalay po para pumayat. Hindi po, konting sakripisyo lang. Bawas lang sa kain, tamang pagpili ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, okay na po yun. Pagdating naman sa itsura, konting suklay, konting pulbo, konting lip tint, konting ayos lang, yun lang. Okay na po yun. Siyempre, magsuot din kayo ng maayos, disente, okay na po yun. Sa ganyang paraan, mga kamamay, babalik po ang respeto, ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. Bakit? Kaya na po niya kayong ipagmalaki kasi maayos kayo. Kaya nila kayong iharap sa mga tao, kaya nila kayong ipagmalaki. Compare doon sa pinabayaan mo na yung sarili mo, nalosyang ka pa. Ano nilang sasabihin ng kanyang mga kaibigan sa kanya pag nakita kang ganyan? Pare, parang pinabayaan mo na yung asawa mo parang napabayaan sa kusina. Di mapapahiya pa siya. Kaya hanggat maaari mga kamamay, huwag kayong magpalosyang at syempre, mag-self-improve kayo o mag-ayos at magpaganda kayo para sa isang banda, pag nakita ka ng isang lalaki, talagang mamahalin ka. Babalik yung pag-ibig, mas mamahalin ka ulit at re-respeto pagka nangyari yan. Kaya please, huwag magpalosyang at sikapin niyo po na mag-self-improve palagi. Okay, maliwanag tayo dyan So next, iwasang maging marupok at mahina pagdating sa kanya. Ito mga girls karamihan sa inyo inuugali niyo na po ito. Mga girls, payo lang, ang pagiging marupok at martir ay hindi makakatulong sa inyo upang matanggap ninyo ang genuine na pagtrato at pagmamahal ng isang lalaki. Kamamay, ganun ko talaga siya kamahal Siguro kahit nasaktan niya ako, okay? Pag silosin niya ako, kahit mambabae siya, okay lang sa akin, wag lang siyang mawala. Akala nyo lang. Sa inyo okay, pero sa kanya hindi okay. The more na hinahayaan, pinapayagan, pinapatawad, tinatanggap ninyo yung mga kalokohan niyang ginagawa sa inyong relasyon, the more na naghahanap siya ng mas malaking kasalanan para gawin sa iyo sapagkat ang kasalanan ay masarap gawin. Okay? Masarap gawin yan. Pero kapag nakikita ng isang lalaki na kaya nyo siyang tanggapin sa kabila ng kanyang mga kalokohang ginagawa, pagiging martir na po ang tawag din lalo ka nilang aabusuhin. Lalo nilang hindi ibibigay sa inyo ang respeto at totoong pagmamahal. Kaya mga kamamay, kung sa tingin ninyo na abuso kayo, sinasaktan kayo, okay? Dapat alam po ninyo yung limitation ninyo. Huwag kayong magpakarupok, magpakamartir sa mga lalaking yan para ma-receive ninyo ang pagmamahal, para manumbalik ang pagmamahal. Kasi kapag hindi po kayo naging martir, yung tipong kaya nyo pong lumayo kapag sinaktan kayo, kaya nyo pong mang-iwan kapag sinaktan kayo, dyan po matatakot ang isang lalaki na maghanap o sumablay. At sa parang yun mga kamamay, okay, pag natikman niya ang hagupit ng paglayo ninyo at pagkawala dahil kayo ay high value babae, hindi kayo nagtiis, hindi kayo naging martir, hindi kayo naging marupok, siya ang mawawalan. At pagsisisihan niya yon balang araw. Pagsisisihan niya na pinili niya yung panandaliang saya, kapalit sa isang high value babaeng kagaya mong hindi marupok at hindi nagtitiis, alam ang value at handang lumayo. Kaya please mga kamamay, huwag kayong maging marupok. Huwag kayong magtiis kung hindi na po kayo napapahalagahan. Kung alam ninyo sa inyong sarili na hindi kayo toxic, na hindi kayo sakit sa ulo, hindi puro stress ang ibinibigay ninyo, hahabulin kayo ng mga yan. Babalik at babalik ang pag-ibig ng mga yan sa inyo. So next, huwag niyong patulan ang bawat pagtatalo at away ninyo. Yes, mga kamamay, kung gusto mong manumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo, pwede bang tigilan nyo na yung pakikipagtalo, yung pakikipag-away? Kung alam nyo naman na walang pupuntahan, kahit na ipaliwanag mo na yung side mo, hiningi mo na kung ano yung gusto mo, tapos siya, patuloy pa rin ang depensa, patuloy pa rin ang pagbubunganga, kung ano-ano ang sinasabi, kahit alam mo na maling-mali siya, patuloy pa rin ang kanyang depensa, okay, wala kang magawa. Kahit makiusap ka ganito, kahit lumuhod ka, pero wag niyong gagawin yon, hindi talaga magbago, wag niyo na pong patulan ang bawat sinasabi niya, ang bawat away, pagtatalo ninyo, kasi hahaba lamang. Pero kung minsan, isang araw, gumising siya, nagsasalita siya, hindi ka na sumasagot, nagsasalita siya, hindi ka na pumapatol, magtataka yun. Bakit kaya hindi na pumapatol sa akin tong
babae na to, bakit hindi na sumasagot sa mga sinasabi ko? Maiisip niya na baka napagod ka na. Maiisip niya na parang wala ring silbi kung magsasabi siya kasi wala rin naman siyang balak sumunod, makinig. Marirealize ng isang lalaki na napagod ka na nga talaga. Marirealize niya na baka isang araw lumayo ka na sa kanya. At hindi niya hahayaan yun kung alam niya na high value siya o high value ka. Okay? At manghihinayang yun pagka nawala ka. Okay? Manghihinayang yun kapag bigla kang nag-no contact rule at hindi niya yun hahayaan. Kaya sa isang banda mga kamamay, pag hindi niyo siya pinatulan sa bawat pagtatalo at away niyo, diyan kanya pahahalagahan. Muling babalik ang pag-ibig niya sa iyo. Bababa ang kanyang pride at maiisip niya na para saan pa yung kanyang mga pinagsasasabi hindi ka na willing makinig sa kanya. Kaya paminsan-minsan makakatulong po ito. Yung hindi niyo pagsagot, yung hindi niyo pagpatol sa mga away at tampuhan ninyo. So next, maging busy at abala at huwag puro lalaki ang nasa isip nyo. Ayan mga kamamay, kung gusto nyong habulin kayo ng isang lalaki, huwag palaging sila ang inyong tuunan ng atensyon. Huwag palaging sila ang hanapin ninyo. Huwag palaging sila ang isipin ninyo. Maging busy kayo, maging abala kayo. Sa anumang kamamay, mag-isip kayo, mag-self-improve kayo. Okay, ayusin yung sarili ninyo. O kaya naman, maging abala kayo sa business ninyo. Lahat na makakapag-improve sa inyong sarili gawin ninyo. Okay? Basta huwag kayong magpo-focus sa isang lalaki. Tandaan nyo kahit hindi niyo sila isipin, kahit hindi kayo mag-focus sa kanila, basta improve ninyo ang inyong sarili, sila yung hahabol sa inyo pag nakikita nilang high value na kayo. Pag nakikita nilang okay na kayo, saka sila hahabol, saka sila bubuntot sa inyo. Pag nakita nilang maganda ka na, pag nakita nilang sexy ka na, sila na mismo ang lilingon sa inyo. Kaya please mga kamamay, imbes na lalaking isipin, mag-focus sa inyong sarili. So ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong i-apply sa inyong relasyon upang manumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. So sa nga pala mga kamamay, sabi ko sa inyo at the end of this video, pipili tayo ng katanungan o sitwasyon na meron kayo at yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, ang ating magiging sitwasyon ngayon ay galing kay Dayan Ramales. Ayan, so ang sabi niya, diyan ako sa sitwasyon na yan. Hindi ko alam kung kami pa. Pag nag-chat ngayon, tapos sa isang linggo, wala siyang paramdam. Okay, kapag ganito mga kamamay, ang isang lalaki sa inyo, yung tipong magpaparamdam ngayon, araw ng Lunes, tapos ang sunod nito, sa linggo na, medyo matagal yon, matagal yung gap mga kamamay. Kapag ganyan, possible, okay, magtataka ka talaga Possible ka, tanong-tanong talaga, anong ginagawa niya sa mga remaining days? Okay, ang dali lang namang magparamdam. Ang dali lang namang hawakan ang telepono at mag-update. Anong masama doon? Kahit once in a day, pwedeng sabihin mo, ipaliwanag mo na, babe, baka hindi ako maka-chat, maka-message sa iyo sa buong araw kasi medyo busy lang talaga kami. Di ba? Kung siya man ay nagtatrabaho at sobrang busy, merong gabi, pwede niyang hawakan ng cellphone niya, mag-chat sa iyo, babe, pasensya ka na, medyo napagod lang talaga ako, hindi ako makaka-chat ngayon ng maayos, hindi rin kita makakausap kasi talagang bagsak ang katawan ko after ng work. Tapos, alam mo, yung mag-update lang ng ganun, walang masama. Pero kung Lunes nag-message, tapos ang sunod noon, linggo na, tapos bigla siyang mag-hi, hello, na parang wala lang, na parang araw-araw siya nag-update, parang wala lang, pasulpot-sulpot, ibig sabihin, hindi ganun ka-genuine yung nararamdaman niya sa'yo. Hindi ganun katibay yung pag-ibig niya para sa'yo. Kaya mga kamamay, kung ganyan po ang isang lalaki, ang treatment sa inyo, hindi alam kung kung hindi mo alam kung kailan magpaparamdam, okay, hindi mo alam kung kailan magme-message, magulo po yan. Kasi ang totoong lalaking nagmamahal, araw-araw po yan nagpaparamdam. Hindi man sunod-sunod ang update, pero once in a day, dapat nagsasabi para hindi ka nag-iisip, para hindi ka nagtataka. Ganyan po ang isang totoong nagmamahal. Kaya kung ikaw, nasa relasyon ka na ganyan, hindi mo alam kung ano ba kayo, ang gulo, hindi mo alam kung totoo pa ba siya, may pagmamahal pa ba,
mag-no contact rule ka sa kanya. Tingnan natin kung hahabulin ka niya, hahanapin ka niya, okay, at mahihirapan siya kapag hindi ka nagparamdam, dun mo makikita kung totoong mahal ka talaga. Pero kung kasabay ng pagkawala mo, ang pagkawala niya, ang pagtagal ng pagpaparamdam ng inyong relasyon o pagpaparamdam ninyong dalawa, malamang sa malamang. Okay, nagiging ano ka lang niya, pastime. Pastime lang ang nangyayari. 'Di ba? Kaya please, mag-no contact rule ka as long as possible hangga't hindi siya nagbabago. As long as ganun pa rin siya para makita mo kung ano talaga ang status mo para sa kanya. So sana makatulong ang simpleng advice na to para sa inyo and para din naman sa mga makakapanood. Bawat video po mga kamamay, magsisingit tayo ng kahit isang sitwasyon ninyo. Kaya pang hinihintay nyo, mag-comment lang po kayo sa comment section at pag-usapan natin at kahit paano bigyan natin ng piece of advice, okay, para kahit paano maliwanagan kayo at matimbang po natin ang bawat relasyon na meron kayo. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay. Kung nagustuhan nyo po yung ating video ngayon, huwag siya nang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin ng inyong mga sitwasyon. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.